Ang puso ay nabubuhay sa labas ng katawan sa loob lamang ng 4 na oras. Ganoon katagal ang oras na kailangang ihatid ito ng surir sa mamimili, kung hindi, mamamatay ang organ at kasama nito ang taong nagbayad ng malaki para dito. Ang presyo ng isang buhay na puso sa black market ay nagsisimula sa $1,000,000. Hindi iyon pagmamalabis. Sa halaga ng isang mansyon, ang isang mayamang naghihingalo ay nagkakaroon ng pagkakataong mabuhay pa ng 20 taon. Ang surir ay lumilipad sa first class. Ang mga organ ay dinadala sa isang hiwalay na lalagyan na may yelo tulad ng mamahaling kargamento. Sa loob lamang ay hindi kargamento, kundi puso ng isang tao na isang oras pa lamang ang nakalipas ay tumitibok sa dibdib ng ibang tao. Opisyal na, walang ganitong mga transaksyon. Ngunit ang mga siruhano na handang magsagawa ng ganitong operasyon ay umiiral sa 12 ng mga bansa. Mayroon silang mga schedule, kliyente, at presyo. Ang lahat ay mahigpit na kumpidensyal. Ang mamimili ay halos palaging isang mayamang tao na may mahinang puso na mayroon na lamang ilang buwan upang mabuhay. Hindi sila naghihintay ng mga taon sa waiting list para sa mga donor. Siya ang magbabayad at agad na nawawala ang linya para sa kanya. At ang isa na ang puso ay dinadala sa barko. Minsan ay pumipirma siya ng mga papeles nang hindi niya naiintindihan kung ano ang mga iyon. Minsan naman ay wala talagang mga papeles. Isang gabi ay nawala na lang ang lalaki. At wala nang naghanap sa kanya muli. Ang bato ang pinakakinakalakal na organ sa ilegal na pamilihan sa buong mundo. Simple lang ang dahilan, maaari itong tanggalin mula sa isang buhay na tao at sila ay mabubuhay. Ginagawa nitong negosyo ang kalakalan ng bato na may walang katapusang supply. Ang presyo sa black market ay mula $150 hanggang $200,000. Ang donor ay tumatanggap ng 2 hanggang 5,000. Ang natitira ay kinukuha ng mga tagapamagitan, tagapag-organisa at mga doktor. Malinis ang operasyon ng negosyo para sa mga nasa itaas. Kadalasan, ibinebenta ng mga tao ang mga bato dahil sa kawalan ng pag-asa, mga utang, pagbabanta, kahirapan. Pinapangako sa kanila ang isang bagong buhay. Sa katotohanan, naiiwan silang may peklat, sentimo at walang pangangalagang medikal pagkatapos ng operasyon. Walang tumatawag pabalik. Mayroon pa ring mga saradong forum kung saan maaari kang umorder ng bato tulad ng paghahatid ng pagkain. Tukuyin mo ang iyong tipo ng dugo, rehiyon at budget. Sisigat sila. Parang kalokohan, ngunit ang mga ito ay totoong mga file ng kasong kriminal. Ang pinakamalaking natuklasang network ay nag-ooperate sa 3 kontinente. Mahigit 300 operasyon ang isinagawa sa pamamagitan nito. Ang pangunahing tagapag-organisa ay nakatanggap ng sentensya sa bilangguan. Karamihan sa mga tagapamagitan ay lumipat na lamang at nagsimula ng isang bagong pakana. Isang taong nagbenta ng bato para mabayaran ang utang ay muling nalugi pagkalipas ng 1 taon. Ngayon lang ay wala nang natitirang maibebenta. Ito ang tinatawag na one kidney trap at halos walang nakakaligtas dito. Ang cornea ay isang manipis at malinaw na patong sa ibabaw ng mata na bahagyang mas malaki kaysa sa isang barya. Ito ang nagtatakda kung nakikita mo ang mundo o hindi. At ito ang cornea na hinahanap ng mga black market sa buong mundo. Maaari itong alisin sa katawan sa loob ng 12 oras pagkamatay. Ngunit may mga kaso ng mga cornea na tinatanggal sa mga buhay mula sa mga walang tirahan, mula sa mga bilanggo, mula sa sino mang nasa maling lugar sa maling oras. Ang isang cornea ay ibinebenta sa black market sa halagang 24 hanggang $27,000. Ang dalawa ay maaaring umabot ng 50,000. Ang pag-alis mismo ay tumatagal ng wala pang 15 minuto. Ang time to profit ratio ay halos perpekto. Isang malaking iskandalo ang sumiklab sa Latin America. Ang mga manggagawa sa morgue ay nagbebenta ng mga cornea nang namatay sa loob ng maraming taon nang hindi nalalaman ng mga pamilya. Inilibing ng mga kamag-anak ang kanilang mga mahal sa buhay gamit ang mga artipisyal na insert. At walang nakapansin. Ang operasyon sa transplant ng cornea ay isa sa pinakamatagumpay sa lahat ng medisina. Halos 70% ng mga pasyente ang muling nakakakita. Kaya naman ang mga waiting list para sa mga legal na transplant ay tumatagal ng maraming taon. Ang isang mayamang tao ay hindi pumila. Magbabayad lang sila at sa loob ng 1 linggo makikita na nila. Kung kaninong cornea iyon at kung saan ito nanggaling ay hindi na nila iniisip. Ang mahalaga ay malinis ang lahat sa papel. Ang atay ay may kayang gawin na hindi kayang gawin ng ibang organ sa katawan, tumutubo itong muli. Maaari mong tanggalin ang mahigit kalahati nito at ito ay magre-regenerate. Ito mismo ang dahilan kung bakit ito ang perpektong kalakal para sa black market. Hindi ang buong organ ang ibinebenta, isang bahagi lamang. Ang donor ang nabubuhay. Nakukuha ng mamimili ang ninanais na piraso. Parang sibilisado ang dating hanggang sa malaman mo kung paano talaga gumagana ang buong pamamaraan mula sa loob. Sinasabihan ng mga donor na ligtas ang operasyon at gagaling sila sa loob ng ilang linggo. Sa katotohanan, ito ay isang seryosong pamamaraan na may panganib ng pagdurugo at malalang sakit.
Marami ang hindi na kayang gumana ng normal sa loob ng maraming taon pagkatapos. Ang presyo ng isang atay sa black market ay mula 40 hanggang $100,000. Ang donor ay tumatanggap ng 1 hanggang 5,000. Minsan wala silang natatanggap, binubura lang nila ang kanilang mga utang na nakasabit sa kanila na parang palakol. Ang mga pinakaaktibong pamamaraan ay gumagana sa mga lugar kung saan hindi masyadong pinangangasiwaan ng estado ang mga pribadong klinika. Doon, isang siruhano ang nagsasagawa ng isang ilegal na operasyon at lumalabas na malinis, binabago lamang ang diagnosis sa mga papeles. Walang natitirang bakas, lahat ay legal sa papel. Opisyal na ito ay isang planadong operasyon. Hindi opisyal na, isang bahagi ng isang organ ang kinuha mula sa isang buhay na tao at ibinente sa pamamagitan ng isang network ng mga tagapamagitan. At ang negosyong ito ay kasalukuyang tumatakbo sa 12 ng mga bansa. Wala lang talagang nagsasalita tungkol dito ng malakas. Ang balat ay isang organ. Ang pinakamalaking organ ng katawan. Ang matinding paso ng walang transplant ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng isang tao dahil sa pagkalason sa dugo sa loob ng ilang araw. Kaya naman ang donor skin ay isa sa pinakamahalagang medikal na materyales. Ang 1 sentimetro kwadrado ng donor skin ay ibinibenta sa halagang $10 sa black market. Mukhang mura ito, ngunit para sa isang malubhang paso, libu-libong sentimetro kwadrado ang kailangang mabayaran. Ang kabuuang gastos ay madaling lumampas sa 10,000. Maaaring tanggalin ang balat mula sa isang katawan pagkatapos ng kamatayan at hindi kailanman malalaman ng pamilya. Ganito mismo kung paano gumana ang pinakamalaking mga pakana na natuklasan sa US at Europa. Ang balat at tisyo ay tinatanggal mula sa mga katawan ng walang pahintulot ng mga kamag-anak at pagkatapos ay ibinebenta sa pamamagitan ng mga medikal na tagapamagitan. Isa sa mga pinakakilalang iskandalo ang sumiklab sa US, ang mga empleyado ng punerarya ay nagtatanggal ng balat at buto mula sa mga katawan ng mga yumaong kilalang tao sa loob ng maraming taon at muling ibinebenta ang mga ito bilang materyal ng donor. Ang lahat ay nabunyag ng hindi sinasadya sa pamamagitan ng pagsubok. Ang legal na merkado para sa donor tissue ay isang industriya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ang linya sa pagitan ng legal at ilegal na merkado dito ay napakanipis. Ang parehong tagapamagitan ay madalas na nagpapatakbo sa magkabilang panig ng linya. Ang katawan ng tao ay maaaring buwagin pagkatapos ng kamatayan para sa mga organo at tisyo na nagkakahalaga ng kahit saan mula 200,000 hanggang $1,000,000. Hindi ito isang eksena mula sa isang pelikulang horror. Ito ay isang tunay na negosyo na tumatakbo ngayon. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.